Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa kung ano nga ba ang tunay na halaga ng mga bagay sa mundo. Sinasabi nilang nabibili ng pera ang lahat, ngunit paano kung ang katahimikan ng isang tahanan at ang lumbay sa mga mata ng iyong mga anak ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan? Ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na lunas ay hindi matatagpuan sa karangyaan, kundi sa isang pusong marunong umunawa at magmahal. Halina't pakinggan na natin ang unang kabanata ng Eing Himig ng Katahimikan. Pinihit ni Isagani Gani Montenegro ang seradura ng pinto ng silid-tulugan ng kanyang bunsong anak. Dahan-dahan, walang ingay na para bang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ang buong mansyon ng Paraiso del Sol ay nababalot sa isang katahimikang mas nakakabingi pa sa kahit anong sigaw. Ito ang katahimikang kinatatakutan niya gabi-gabi. Sa loob ng malawak na silid na puno ng mga laruang nagkakahalaga ng daan-daang libo, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa lampshade na hugis, buwan, nakaupo sa sahig si Sinag. Ang kanyang maliit na likod ay nakaharap sa pinto, nakasuot pa rin ito ng uniforme mula sa eskwela, hindi man lang nag-abalang magpalit. May hawak itong isang bagay, isang family picture. Kuha iyon sa huling Pasko na kasama pa nila si Mahalina. Nakangiti silang lahat, masaya, buo. At sa harap mismo ng mga mata ni Gani, dahan-dahang pinunit ni Sinag ang litrato. Hindi sa paraang galit, hindi pa bigla-bigla. Dahan-dahan na para bang ginagawa niya ang isang ordinaryong bagay tulad ng pagpunit ng isang lumang papel. Pinunit niya ito sa gitna, sa mismong bahagi kung nasaan ang nakangiting mukha ng kanyang ina. Walang emosyon, walang luha, walang tunog. Para kay Gani, ang bawat punit ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang dibdib. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito na ang rurok ng kanyang kabiguan. Ang anak niya, ang munting sinag ng kanilang buhay, ang siyang kusang pumapatay sa natitirang ang liwanag sa kanilang tahanan. Isinara niyang muli ang pinto, dahan-dahan, at sumandal dito. Napapikit siya ng mariin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ilang buwan na ang lumipas mula nang pumanaw si Mahalina, ngunit ang pagluluksa sa bahay na ito ay hindi natatapos. Ito ay nag-iba lang ng anyo. Mula sa mga hikbi at iyak, naging isa itong nakakabinging katahimikan. Si Amihan, ang kanyang panganay na 8 taong gulang, ay naging isang anino. Kakausapin ka lang kapag tinanong at sasagutin ka sa paraang pinakamatipid. Kaninang umaga lang, sinubukan niyang ibigay dito ang pinakabagong laruang robot na inorder pa niya mula sa Japan. Tiningnan lang ito ni Amihan. Pinindot ang isang buton at pagkatapos ay iniwan sa isang sulok. Bumalik ito sa pagbabasa ng isang lumang libro, isa sa mga librong madalas basahin ni Mahalina. Para sa kanila, bumaba si Gani patungo sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang Paraiso del Sol na dati isang paraisong puno ng tawanan at harutan, ngayon ay isa ng malaking musoleo. Isang palasyong walang buhay. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at tiningnan ang schedule niya para sa araw na iyon. Isang pangalan ang nakasulat sa 3:00 ng hapon. Liwayway di makulangan. Applicant, house cleaner. Isa na namang aplikante. Pang-ilan na ba ito? Hindi na niya mabilang. Ang mga nauna, mga yaya na may matataas na kwalifikasyon, mga child psychologist, mga tutor, lahat sila ay sumuko. Walang sino man ang nakabasag sa pader ng yelo.
na bumabalot sa kanyang mga anak. Nang tumunog ang intercom, sinabi ng kanyang mayordoma na naroon na ang aplikante. Papasukin mo siya, utos niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pumasok ang isang babaeng payat, katamtaman ang taas at nakasuot ng isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa likod. Walang kolorete sa mukha. Simpleng-simple. Sa unang tingin, walang kahit anong maipagmamalaki. "Magandang hapon po, sir." Bati nito sa isang mahinang boses. Tiningnan siya ni Gani mula ulo hanggang paa. "Liwayway di makulangan?" "Opo, sir." "Maupo ka." Inilapag ni Gani ang resume nito sa mesa. Hindi kahanga-hanga, nakatapos ng kolehiyo, kursong edukasyon, ngunit ang mga huling trabaho ay malalayo sa pinag-aralan, sales lady, factory worker at ngayon nag-a-apply bilang tagalinis. "Bakit mo gustong magtrabaho dito?" tanong ni Gani. Diretsahan, walang paligoy-ligoy. "Kailangan ko po ng trabaho, sir. Para po sa pamilya ko sa probinsya." Isang sagot na gasgas na. Narinig na niya iyon ng paulit-ulit, pero may kakaiba sa babaeng ito. Ang mga mata nito, hindi ito yumuyuko. Nakatingin ito ng diretso sa kanya, at sa mga matang iyon, nakita ni Gani ang isang bagay na hindi niya nakita sa iba. May bigat, may pinagdaanan, pero may sinseridad. "Alam mo ba kung anong klaseng bahay itong pinasok mo?" tanong ulit ni Gani. Ang boses ay may bahid ng pagsubok. "Tahimik dito, masyadong tahimik. Ang mga anak ko, ayaw nila ng maingay, ayaw nila ng gulo. Ang kailangan ko lang ay isang taong gagawin ang trabaho niya ng walang tanong-tanong. Linisin ang dapat linisin, at iyon lang." Habang nagsasalita si Gani, ang mga mata ni Liwayway ay sandaling napadako sa isang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Iyon ang paboritong litrato ni Gani. Siya, si Mahalina, at ang dalawang bata noong maliliit pa sila, masayang naglalaro sa isang beach. Tumingin lang doon si Liwayway ng ilang segundo, ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Gani ang isang kislap ng pag-unawa, ng awa. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. "Naiintindihan ko po, sir. Gagawin ko po ang trabaho ko." Hindi alam ni Gani kung bakit, pero sa kabila ng lahat ng pagdududa, may kung anong nagtulak sa kanya. Siguro pagod na siya. Pagod ng maghanap. Pagod ng umasa. "Bukas ka magsimula. Sasabihin ng mayordoma ang mga dapat mong gawin." Sabi niya, sabay tayo, senyales na tapos na ang usapan. Kinagabihan, pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan, nakita ni Gani mula sa bintana ng kanyang opisina ang bagong katulong na nagsisimula ng maglinis sa sala. Ipinakilala na siya ng mayordoma sa dalawang bata kanina. Walang nangyari. Gaya ng inaasahan, tiningnan lang siya ng mga ito at pagkatapos ay tinalikuran. Dalawang maliliit na multo sa sarili nilang tahanan. Napabuntong hininga si Gani at bumalik sa trabaho. Wala siyang inaasahan. Wala siyang dapat asahan. Hindi niya namalayan ang oras. Halos hatinggabi na nang maisipan niyang umakyat. Pagdaan niya sa kusina para kumuha ng tubig, nakita niya si Liwayway na nag-aayos ng mga lumang magazine sa isang estante. Pagod na siguro ito dahil sa hindi sinasadyang paggalaw, nahulog ang isang salansan ng mga magasin. "Naku!" Mahinang bulong nito sa sarili. Mabilis itong yumuko para pulutin ang mga nagkalat na babasahin. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, may isang bagay na naiwan, isang bagay na hindi inaasahan, isang maliit, luma at medyo naninilaw ng notebook. Pinulot ito ni Liwayway, pinagpagan. Sa pabalat nito, may isang sulat kamay na maganda at pabilog, isang sulat kamay na puno ng pagmamahal, isang sulat kamay na kilalang-kilala ni Gani. Binasa ni Liwayway ang nakasulat sa pabalat, mga lihim na sangkap ni Mahalina.
Ang unang buong araw ni Liwayway sa mansyon ng mga Montenegro ay isang paglalakbay sa isang malawak at malamig na disyerto. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa sobrang linis. Ang mga kasangkapan ay mamahalin at walang bahid ng alikabok, ngunit ang hangin ay mabigat at tila puno ng lumbay. Habang naglilinis siya, ang tanging tunog na kanyang naririnig ay ang ugong ng aircon at ang marahang pagdrag ng kanyang basahan sa sahig. Walang musika, walang tawanan, walang buhay. Sa kanyang maliit na staff quarter, maingat niyang itinago ang notebook na napulot niya kagabi. Mga lihim na sangkap ni Mahalina. Para itong isang sagradong bagay, isang relikiya mula sa isang masayang nakaraan na nagkataong napunta sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay hindi niya ito dapat ibalik. Hindi pa. Kinaumagahan, nasaksihan niya ang eksenang tuluyan ng dumurog sa kanyang puso. Nasa malawak na dining hall siya, nagpupunas ng mga salamin sa isang cabinet nang bumaba si Sir Isagani kasama ang 2 bata para sa almusal. Ang mesa ay punong-puno ng pagkain, hotdog, itlog, sinangag, sari-saring prutas, sapat para sa 100 tao. Ngunit ang 3 nakaupo roon ay parang mga estatwang walang buhay. "Ami, how was school yesterday?" Tanong ni Sir Isagani. Ang boses ay formal na para bang nasa isang business meeting. Hindi umimik si amihan. Tumangulang ito habang ang mga mata ay nakatutok sa kanyang plato. "May bago ka bang natutunan?" Pagpapatuloy ng ama, umiling ang bata. "Sinag, anak, kumain ka. The chef prepared your favorite pancakes," sabi naman ni Sir Isagani sa bunso. Pero si Sinag ay tila wala sa sarili. Nakatingin lang ito sa kawalan. Ang tinidor ay hindi man lang ginagalaw. Ang katahimikan sa mesa ay masakit. Sa tainga, isang amang gustong kumonekta pero hindi alam kung paano, at 2 anak na nalunod na sa sarili nilang kalungkutan. Nang umalis si Sir Isagani para sa trabaho at ang mga bata ay pumasok na sa kanilang mga silid, naiwan si Lia na nakatingin sa halos hindi nagalaw na pagkain. Dito niya naintindihan, ang problema sa bahay na ito ay hindi ang dumi o alikabok. Ang problema ay isang gutom na hindi kayang punan ng kahit anong pagkain. Ang gutom sa pagmamahal at alaala. Sa kanyang oras ng pahinga, hindi siya natulog. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at binuklat ang notebook. Hindi lang ito listahan ng mga sangkap at paraan ng pagluto. Sa bawat pahina, sa tabi ng bawat resipe, ay may mga sulat kamay ni Mahalina, mga maiikling tala na puno ng pagmamahal. Sa tabi ng resipe para sa adobo, paborito ni Gani, "Huwag masyadong maalat, baka tumaas ang blood pressure ng mahal ko." Sa recipe ng leche flan, perfect for celebrations, tandaan na laging magtabi para kay Manang Lita. At pagdating niya sa isang pahina na may titulong Mahalina's Sunshine Pandesal, may isang espesyal na nota na nakasulat sa gilid. Ang tinta ay medyo kumupas na. "Gawing extra sweet para sa aking munting sinag. Ito ang paborito niyang pampagising. Ang amoy pa lang nito sa umaga, napapangiti na siya. At para kay Ami, ang aking matapang na kuya, isang piraso lang na hindi gaanong matamis. Sapat na raw ing tamis ng ngiti niya." Napapikit si Lia. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa bawat salita. Hindi niya namalayan may isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang mga batang iyon, hindi nila kailangan ng bagong laruan. Ang kailangan nila ay ang amoy ng kahapon. Ang kailangan nila ay ang init ng pagmamahal ng kanilang ina. Isang mapangahas na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang maaaring ikagalit ng kanyang amo. Isang ideyang maaaring maging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Ngunit, nang maisip niya ing mga matang walang buhay ni Sinag at ang malungkot na mukha ni Amihan, nagpasya siya.
Bahala na. Nang hapong iyon, habang nasa opisina pa si Sir Isagani at ang mga bata ay nasa kani-kanilang silid kasama ang kanilang tutor, nagpaalam si Leah sa mayordoma na bibili lang siya ng personal na gamit sa labas. Gamit ang sarili niyang ipon, bumili siya ng harina, lebadura, asukal, mantikilya at lahat ng sangkap na nakalista sa resipe. Pagbalik niya, dumiretso siya sa malawak at modernong kusina. Sa una, kinakabahan siya. Paano kung may makakita sa kanya? Paano kung magalit sila? Ngunit humugot siya ng lakas ng loob mula sa mga salita ni Mahalina. Sinimulan niyang ihalo ang mga sangkap. Maingat, dahan-dahan, sinusunod ang bawat hakbang na nakasulat sa lumang notebook. Habang minamasa niya ang harina, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip na ang bawat pagmasa niya ay may kasamang pagmamahal tulad ng siguradong ginagawa ni Mahalina noon. Nang isalang na niya ang mga rolyo ng masa sa oven, nagsimula siyang magdasal. Sana po gumana ito para po sa mga bata. Ilang minuto ang lumipas, isang amoy ang unti-unting kumalat. Mula sa kusina, isang amoy na matagal nang hindi naamoy sa loob ng Paraiso del Sol. Ang matamis, mainit at pamilyar na amoy ng bagong lutong pandesal. Lumabas ito ng kusina, gumapang sa pasilyo, umakyat sa hagdanan, isang mainit na yakap na humahawi sa malamig na hangin ng mansyon. Nakatayo lang si Leah sa harap ng oven, ninanamnam ang tagumpay ng amoy. Ito na iyon. Ito ang amoy ng isang tahanan. Bigla, may narinig siyang marahang kaluskos mula sa sala. Isang tunog ng maliliit na paa na humahakbang sa sahig na marmol. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng kusina si Sinag. Ang kanyang mga mata, na karaniwang blanko at walang emosyon, ay nanlalaki. Ang kanyang maliit na ilong ay gumagalaw. Sinasamyo ang hangin. Para siyang isang hayop na nakahanap ng isang pamilyar na bagay sa gitna ng kagubatan. Naglakad ito, papalapit, mabagal. Ang mga mata ay nakatutok sa oven. Huminto ito, ilang talampakan mula kay Leah. Huminga ito ng malalim, pinupuno ang kanyang mga munting baga ng amoy ng tinapay. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, isang salita ang lumabas mula sa bibig ni Sinag. Isang salitang mahina, nanginginig, at puno ng pananabik. Isang salitang hindi narinig ni Gani mula sa kanyang anak sa loob ng maraming buwan. Mama, ang pagmamaneho pauwi mula sa opisina ay ang pinakamabigat na parte ng araw ni Gani. Ito ang oras na inihahanda niya ang kanyang sarili para sa katahimikang sasalubong sa kanya, isang katahimikang mas malamig pa sa hanging nilalabas ng aircon ng kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit sa hapong iyon, may naiba. Pagbukas pa lang niya ng malaking pinto ng mansyon, hindi ang nakasanayang katahimikan ang kanyang narinig. Mayroon siyang narinig na tunog, isang boses, mahina pero malinaw. Isa pa po. Nanigas si Gani sa kanyang kinatatayuan. Ang briefcase na hawak niya ay halos mabitawan niya. Kilala niya ang boses na iyon. Kahit ilang buwan na niyang hindi naririnig, nakatatak iyon sa kanyang puso. Ang boses ni Sinag. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Ang kanyang mga hakbang ay maingat na parabang natatakot siyang baka kapag nag-ingay siya ay biglang maglalaho ang mahikang nangyayari. Dinala siya nito sa kusina, isang lugar na bihirang puntahan ng kanyang mga anak maliban na lang kung oras na ng pagkain. At doon, nasaksihan niya ang isang milagro. Sa gitna ng malawak na kusina, sa may kitchen island, magkatabing nakaupo ang kanyang dalawang anak. Si Sinag, na kanina lang ay parang isang manikang walang buhay, ay may hawak na isang piraso ng mainit-init pang tinapay.
Si amihan naman, ang kanyang laging seryosong panganay, ay kumuha pa ng isang piraso mula sa basket at iniabot ito sa kapatid. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Gani, ito ay kasing halaga ng isang malaking yaman. At sa isang sulok, nakatayo si Liwayway. Ang babaeng tinanggap niya kahapon lang. Ang babaeng sa tingin niya ay wala namang maipagmamalaki. Nakatayo ito roon, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala, para siyang isang kriminal na nahuli sa akto. Nang maramdaman nila ang kanyang presensya, sabay-sabay silang natigilan. Si amihan ay mabilis na napayuko, si Sinag ay napahinto sa pagnguya, at si Liwayway ay namutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Anong nangyayari dito? Tanong ni Gani. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit na ang puso niya ay kumakarera sa pagkabigla at pagtataka. Nanginginig na humakbang papalapit si Liwayway. Yumuko ito ng bahagya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sir, pasensya na po. Ako po ang may gawa niyan. Tiningnan ni Gani ang basket ng pandesal sa mesa. Mainit pa, at ang amoy nito ay pamilyar. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Saan mo nakuha ang recipe? Tanong niya. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Lalong napayuko si Liwayway. Halos pabulong na itong sumagot. Sa isang lumang notebook po, sir. Napulot ko po kagabi habang naglilinis. Nakasulat po, pangalan po ni Ma'am Mahalina. Isang saglit na katahimikan. Inaasahan ni Gani na magagalit siya. Dapat siyang magalit. Isang estranghero ang nanghimasok sa mga personal na gamit ng kanyang yumaong asawa. Isang katulong ang gumawa ng isang bagay na hindi niya pinahintulutan. Ngunit nang ilipat niya ang kanyang tingin sa kanyang mga anak, nawala ang lahat ng galit na dapat sana ay nararamdaman niya. Nakita niya ang mga mumo ng tinapay sa gilid ng labi ni Sinag. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni amihan, hindi para sa sarili, kundi para kay Lia. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi pagkalito. Paanong ang isang simpleng babae gamit lang ang isang lumang recipe at harina ay nagawa ang isang bagay na hindi nagawa ng mga pinakamahuhusay na child psychologist na binayaran niya? Paanong naibalik ng amoy at lasa ng tinapay ang boses ng kanyang anak? Naglakad si Gani papalapit sa mesa. Napaurong si Lia, iniisip marahil na sisigawan siya. Ang mga bata ay napahigpit ang hawak sa kanilang upuan, ngunit hindi siya tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa basket ng pandesal. Kumuha siya ng isang piraso. Mainit pa ito sa kanyang palad. Dahan-dahan niya itong itinaas at kinagat. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang lasa ng tinapay ay hindi lang lasa ng harina at asukal. Lasa ito ng mga umaga kung kailan gigisingin siya ni Mahalina sa halik at sa amoy ng bagong lutong pandesal. Lasa ito ng tawanan sa kanilang lumang kusina. Lasa ito ng isang buhay na nawala, isang kaligayahang inagaw. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pangungulila. Hindi niya namalayang may isang luha na pala na namumuo sa gilid ng kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan bago pa may makakita. Hindi siya nagsalita. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liwayway na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mukha ay puno pa rin ng takot at pag-aabang. Hindi pa rin siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan siyang tumango. Isang beses lang, isang tango na naglalaman ni maraming kahulugan, isang pagtanggap, isang pagtataka, at isang pahintulot na walang salita. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umakyat sa kanyang opisina. Iniwan ang tatlo sa nakabibinging katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na malamig. Mayroon na itong bahid ng init,
mayroon ng kaunting pag-asa. Lumipas ang mga araw. Hindi na muling pinag-usapan ang nangyari sa kusina, ngunit may isang hindi nakikitang kasunduan na nabuo. Hinayaan ni Gani si Leah na gamitin ang mga recipe sa notebook. Minsan, pag-uwi niya, sasalubong sa kanya ang amoy ng sinigang na paborito ni Amihan. Minsan, may nakahanda ng mainit na tsokolate na siyang laging ginagawa ni Mahalina para sa mga bata tuwing umuulan. Unti-unti, ang mga mumunting tinig ay nagsimulang bumalik sa Paraiso del Sol. Naririnig na niya ulit ang mahinang usapan ng magkapatid. Hindi pa ito ang dating ingay, hindi pa ito ang dating sigla, pero sapat na iyon. Para kay Gani, ang bawat salitang binibitawan ng kanyang mga anak ay isang musika. At si Leah, napansin niyang hindi na ito isang anino na naglilinis lang sa mga sulok. Nakikita na niya itong nakikipag-usap sa mga bata, hindi bilang yaya, kundi bilang isang kaibigan. Isang Sabado ng hapon, habang nagbabasa siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, natanaw niya mula sa bintana ang tatlo sa hardin. Nagtatawanan sila habang tinitingnan ang isang paru-paro na dumapo sa isang bulaklak, isang tunay na tawa, malakas at masaya. Isang tunog na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Napangiti si Gani, isang ngiting hindi niya namalayan, ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol ng isang makintab at itim na sasakyan ing huminto sa tapat ng kanilang gate. Bumukas ito at iniluwa ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Ang buhok ay perpekto, ang pagkakaayos at ang muka ay puno ng kumpiyansa. Si Beatrice Imperial, ang kanyang business partner at isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Isang babaeng hindi kailanman itinago ang pagkagusto sa kanya, lalo na ngayong byudo na siya. Pumasok si Beatrice sa gate na para bang pag-aari niya ing lugar. Naglalakad ito papasok ng bahay nang ang kanyang mga mata ay napadako sa hardin. Nakita niya ang eksenang natatanaw ni Gani, si Leah na nakaupo sa damuhan at ang dalawang bata na masayang-masaya sa tabi nito. Ang matamis na ngiti sa mga labi ni Beatrice ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin, isang tingin na puno ng kalkulasyon at pagbabanta. Ang pagdating ni Beatrice Imperial ay parang isang biglaang pagbabago ng panahon. Kung kanina lang ay sikat na sikat ang araw sa hardin at ang hangin ay puno ng halakhak ng mga bata, sa isang iglap, tila may isang malamig na ulap na tumakip sa liwanag. Naramdaman ito ni Leah sa paraan ng pagtingin sa kanya ng babae. Mula sa kinatatayuan nito sa may pintuan ng mansyon, sinukat siya ni Beatrice mula ulo hanggang paa. Hindi ito isang simpleng pagtingin. Ito ay isang pagsusuri, isang paghusga. At sa mga matang iyon malinaw na nakita ni Leah na sa paningin nito siya ay bumagsak. Gani darling, bati ni Beatrice sa isang boses na matamis pa sa pulot, sabay lakad papalapit kay Gani na noon ay kalalabas lang para salubungin siya. Nagbigay ito ng isang magiliw na halik sa pisngi. I was just in the area, so I thought I'd drop by. I miss the kids so much. Ang mga salitang iyon ay para sa mga bata, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Leah. Ma'am Beatrice, magandang hapon po. Bati ni Leah, sabay bahagyang yuko bilang paggalang. Tumaas ang isang kilay ni Beatrice. Oh, you must be the new help. Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang help ay may kasamang diin na para bang isa itong salitang hindi kaaya-aya. Lumapit si Gani. Beatrice, this is Liwayway di Makulangan. Leah, this is Beatrice Imperial, a family friend. It's a pleasure to meet you, ma'am, sabi ulit ni Leah. Pinipilit ngitian ang babae,
Ngunit isang malamig na tango lang ang isinukli sa kanya ni Beatrice bago nito ibinaling ang buong atensyon sa mga bata. Ami! Sinag! My darlings! Tita Beatrice is here! I brought you something! Ipinakita nito ang isang malaking kahon na dala ng driver nito. Sa loob, isang kumikinang na robot na may mga ilaw at tumutunog. Isang laruang siguradong napakamahal. Wow! Manghang sabi ni Amihan. Ngunit hindi ito lumapit. Nanatili itong nakatayo sa tabi ni Lia na parabang naghahanap ng permiso. Doon nagsimulang maramdaman ni Lia ang tensyon. Si Beatrice ay kumikilos na parabang siya ang reyna ng kastilyo. Pumasok ito sa loob ng bahay at umupo sa paboritong sofa sa sala. Ipinatong ang kanyang mamahaling Hermes bag sa katabing upuan at nagsimulang mag-utos. You Liwayway, right? Can you get me a glass of water? Make it sparkling with a slice of lemon. No ice. Sige po ma'am, sagot ni Lia at mabilis na tumalima. Pagbalik niya mula sa kusina, dala ang baso ng tubig, naabutan niya ang isang eksenang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakaupo si Gani at Beatrice sa sofa, nag-uusap tungkol sa negosyo. Ngunit habang nagsasalita si Beatrice, ang kamay nito ay nakapatong sa braso ni Gani. Isang kilos na tila natural, ngunit para kay Lia, ito ay isang malinaw na pag-angkin. Inilapag niya ang tubig sa coffee table. Habang ginagawa niya iyo, aksidenteng natabig ni Beatrice ang isang wine glass na may lamang red wine na nauna ng inihain ng mayordoma. Tumapon ang pulang likido sa mamahaling puting alpombra. Oh my goodness! How clumsy of me! Bulalas ni Beatrice, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lia na may halong panunuya. You! Clean that up! Immediately baka mantsahan ng tuluyan. Walang imik na kumuha ng basahan at panlinis si Lia. Habang nakaluhod siya sa sahig at pinupunasan ang mantsa, naririnig niya ang boses ni Beatrice. You know, Gani? Sabi nito sa isang tonong puno ng pag-aalala, you have to be careful with the people you let into your home, especially around the children. You need someone with a proper background, someone you can trust. Hindi sumagot si Gani, ngunit ang katahimikan nito ay mas matalas pa sa kahit anong salita. Naramdaman ni Lia ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya at hinuhusgahan sa harap ng lahat. Samantala, sinubukan ni Beatrice na kunin ang atensyon ng mga bata gamit ang bagong laruan. Ami, come here. Let Tita Beatrice show you how this works. Lumapit naman si Amihan at pinanood ang robot na umikot-ikot at maglabas ng mga tunog. Ilang minuto itong naglaro, ngunit hindi nagtagal, iniwan din nito ang robot sa sahig. Lumapit ito kay Lia, na noon ay katatapos lang maglinis. Ate Lia, mahinang sabi ng bata, pwede po bang basahin ulit natin yung libro ni Mama? Yung tungkol sa munting prinsipe? Ang simpleng tanong na iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Beatrice. Ang ngiti nito ay naglaho. Ang mamahaling robot ay tinalo ng isang lumang libro. Ang isang Tita Beatrice ay tinalo ng isang Ate Lia. Nakita ni Gani ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Beatrice. Nakita niya kung paano mas pinili ng kanyang anak ang katahimikan ng pagbabasa kasama si Lia kaysa sa ingay ng isang mamahaling laruan. Lalong uminit ang ulo ni Beatrice. Humanap ito ng paraan para muling maiparamdam kay Lia kung sino ang mas nakatataas. Hay nako, ang alikabok naman dito, sabi nito habang pinapagpagan ang manggas ng kanyang bestida. Kahit wala namang dumi. Tumingin ito kay Lia. Hindi ka ba nagpupunas dito? Anong klaseng paglilinis ang ginagawa mo? Bago pa man makasagot si Lia, nagsalita si Gani. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. Beatrice, she's just doing her job. Natigilan si Beatrice. Tumingin ito kay Gani na parabang hindi makapaniwala sa narinig. Si Gani Montenegro, ipinagtatanggol ang isang katulong?
Isang matinding katahimikan ang namayani. Si Leah, na nakatayo lang sa gilid, ay hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto na niyang magtago, gusto na niyang maging invisible. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin si Beatrice. Ang kanyang pag-alis ay kasing bilis at kasing gulo ng kanyang pagdating. Hinalikan niya ulit si Gani sa pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang tinging puno ng babala na para lamang kay Leah. Nang makaalis na ang sasakyan at muling bumalik ang kapayapaan sa loob ng bahay, doon lang nakahinga ng maluwag si Leah. Ngunit alam niya, sa puso niya, na hindi pa iyon ang katapusan. Iyon ay simula pa lamang. Kinagabihan, habang nasa kanyang silid at naghahanda ng matulog, nakarinig si Leah ng mahinang katok sa pinto. Si Gani, "Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa ginagawa mo para sa mga bata." Sabi nito, ang boses ay mahina at hindi nakatingin ng diretso sa kanya. "I appreciate it." Iyon lang. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Ngunit ang ilang salitang iyon ay sapat na para bigyan si Leah ng kakaibang pakiramdam, isang mainit na kiliti sa kanyang dibdib. Isang kilig, lingid sa kanyang kaalaman sa isang mamahaling kondominium sa kabilang bahagi ng syudad, si Beatrice Imperial ay may hawak na telepono. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng mga pekeng ngiti, ngayon ay seryoso at walang emosyon. "Hello? I need you to do a background check," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. "I want you to find out everything about a certain Liwayway Di Makulangan. Everything. I want to know where she came from, who her family is, and most especially, I want to know why she ended up cleaning houses for a living." Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Let's see who you really are, Liwayway Di Makulangan," bulong niya sa hangin. "Let's see how long you last in my world." Lumipas ang isang linggo. Ang insidente noong Sabado ay pilit. Naiwinaksi ni Gani sa kanyang isipan. Mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang maliliit na pagbabagong patuloy na nagaganap sa kanyang tahanan. Naririnig na niya si amihan na nagkukwento tungkol sa bago nilang aralin sa science. Nakikita na niyang muli si Sinag na nagdodrawing, hindi na mga madidilim na bagay, kundi mga bulaklak at bahaghari. Ang lahat ng ito ay dahil kay Leah. Hindi niya ito inaamin ng malakas, ngunit sa kanyang sarili, alam niya. Ang babae ay hindi lang isang tagalinis. Siya ay naging isang presensyang nagbibigay ng init at kapanatagan, isang tulay na muling nag-uugnay sa kanyang mga anak. At dahil doon, isang damdamin ang nagsimulang tumubo sa puso ni Gani, isang damdamin ng pasasalamat at higit pa. Isang gabi, tumawag si Beatrice. "Gani darling, I'm hosting a small intimate dinner for some business associates tomorrow. I need you to be there, it's important," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay propesyonal, ngunit may pahiwatig ng paglalambing. Wala sanang gana si Gani na dumalo. Mas gusto pa niyang umuwi ng maaga at maabutan ang mga anak bago sila matulog. Ngunit may binanggit si Beatrice na isang pangalan, isang potensyal na investor mula sa Singapore, kaya wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Kinabukasan, sa isang mamahaling restaurant na may tanawin ng buong syudad, natagpuan ni Gani ang sarili na napapaligiran ng mga taong makapangyarihan. Ang usapan ay tungkol sa stock market, sa mga bagong proyekto, sa politika. Ngunit sa buong gabing iyon, napansin niyang tila may ibang pakay si Beatrice. "Alam mo, Gani," simula ni Beatrice nang sandali silang mapag-isa sa may veranda. Hawak ang kani-kanilang kopita ng champagne. "May ikukwento ako sa'yo tungkol sa isang kaibigan ko. May kinuha siyang yaya para sa anak niya, mabait daw, magaling sa bata. Pero yun pala!" Pabitin na huminto si Beatrice na para bang nag-aalangan kung itutuloy pa ba ang kwento. "Anong nangyari?" tanong ni Gani.
medyo naiinip. Well, it turns out, the nanny had a record. May di raw magandang history sa dati niyang pinapasukan. It's just so scary, 'di ba? The kind of people we unknowingly welcome into our homes, lalo na't may mga bata. Napaka-importante talaga ng isang malinis na background ng tiwala. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Gani. Sa sandaling iyon, alam na ni Gani na hindi ito tungkol sa kaibigan ni Beatrice. Tungkol ito sa kanya, tungkol ito kay Leah. What are you trying to say, Beatrice? Diretsahang tanong ni Gani, nagkunwari itong nagulat. Oh, nothing, darling. It just got me thinking. You know me, I worry about you and the kids. Your family to me. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay malamig. Gani, I just want you to be safe. That's why I took the liberty of having someone checked. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Gani. Isang hindi magandang pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Sino? Si Liwayway. Naglabas si Beatrice ng isang brown envelope mula sa kanyang clutch bag. Hindi ito malaki, ngunit para kay Gani, bigla itong naging napakabigat. I did this for your own good, Gani. Ayoko sanang pangunahan ka, but I had a strange feeling about her. At tama nga ang hinala ko. Iniabot nito sa kanya ang envelope. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Nangginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, may ilang piraso ng papel, mga dokumentong mukhang opisyal, isang kopya ng transcript of records ni Leah mula sa kolehiyo, magaganda ang marka. Ngunit sa likod nito, may isang dokumentong nakakabit, isang termination letter mula sa isang pribadong eskwelahan sa probinsya, at pagkatapos, isang summary report mula sa isang private investigator. Binasa niya ang mga salita, at ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang tiyan. Liwayway di Makulangan, former elementary school teacher, terminated due to a scandal involving a student, allegations of inappropriate behavior, forced to resign to avoid further investigation. Ano to? Tanong ni Gani. Ang boses ay halos hindi lumabas. Beatrice, anong ibig sabihin nito? Ang mukha ni Beatrice ay puno ng pekeng pag-aalala. Gani, I'm so sorry. I know how much the kids seem to like her, but we can't ignore this. Isang scandal, inappropriate behavior. Paano mo ipagkakatiwala ang mga anak mo sa isang taong may ganitong nakaraan? Hindi makapagsalita si Gani. Ang kanyang isipan ay naguluhan. Si Leah, ang mahinhin at mabait na si Leah, isang guro na nasangkot sa iskandalo, hindi ka panipaniwala. Ngunit, naroon ang mga dokumento, itim sa puti. The report says she was forced to resign. Para siyang tinatakasan ang isang bagay, Gani. At ngayon, nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa bahay mo. Hindi ba't kahina-hinala? Dagdag pa ni Beatrice, ang bawat salita ay maingat na pinili para lalong magtanim ng lason sa kanyang isipan. Parang gumuho ang mundo ni Gani. Ang imahe ni Leah na masayang nakikipaglaro sa kanyang mga anak ay biglang napalitan ng isang imahe ng isang babaeng may madilim na sikreto. Ang tiwalang unti-unti niyang ibinibigay ay biglang nagdurog-durog. Nagpaalam siya agad kay Beatrice, ang isipan ay lumilipad. Hindi niya matandaan kung paano siya nakapagmaneho pa uwi. Ang tanging laman ng kanyang utak ay ang mga salitang nabasa niya. Scandal, inappropriate behavior, forced to resign. Pagdating niya sa bahay, tahimik na ang lahat. Tulog na ang mga bata. Dumiretso siya sa silid ni Sinag. Ang kanyang munting prinsesa ay mahimbing na natutulog. Yakap-yakap ang isang librong siguradong binasa ni Leah para dito kanina. Sa tabi ng kama, may isang baso ng gatas. Pumunta siya sa silid ni Amihan. Ganun din, mahimbing ang tulog. Ang kumot ay maayos na nakabalot sa katawan nito.
Ang lahat ay perpekto, ang lahat ay payapa. At ang nasa sentro ng kapayapaang ito ay ang babaeng ngayon ay kinukwestiyon niya. Bumaba siya. Nakita niya si Leah sa sala, nagpupunas ng alikabok sa isang estante ng libro. Hindi alam na siya ay pinagmamasdan. Tahimik itong gumagalaw, bawat kilos ay puno ng ingat. Para siyang isang anghel na nagbabantay sa kanyang tahanan. Ngunit ang anghel na ito, may tinatago bang sungay at buntot? Hindi na niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. Lumakad siya papalapit. Naramdaman ni Leah ang kanyang pagdating at humarap ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi. "Good evening po, sir." Ang ngiting iyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila isang maskara. Hindi siya ngumiti pabalik. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Itinaas niya ang envelope. "May gusto ka bang sabihin sa akin, Miss Di Makulangan?" Tanong niya. Ang boses ay malamig at formal. "Tungkol sa dati mong trabaho sa isang eskwelahan sa probinsya?" Ang ngiti sa mga labi ni Leah ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng pagkabigla, ng gulat, at ng isang emosyong hindi mabasa ni Gani. Takot. Ang ngiti sa mga labi ni Leah ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang tanong ni Sir Isagani ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang akusasyon. Ang lamig sa boses nito ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. "Sir?" Yun lang ang salitang nagawa niyang isatinig. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang hawak niyang pamunas ay biglang bumigat sa kanyang kamay. "Huwag ka nang magkunwari, Miss Di Makulangan," sabi ni Gani, at ang paggamit nito sa kanyang apelyido ay parang isang pader na bigla na lang itinayo sa pagitan nila. "Alam ko na, ang tungkol sa pagiging guro mo, ang tungkol sa iskandalo." Naramdaman ni Leah na tila hinigop ang lahat ng lakas mula sa kanyang mga tuhod. Paano? Paano niya nalaman? Ang nakaraang pilit niyang ibinabaon at tinatakasan ay heto't muling humahabol sa kanya sa lugar kung saan nagsisimula pa lang siyang mangarap muli. "Sir, hindi po ganoon yun." Pilit niyang ipinapaliwanag. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Hindi ganoon?" Tumaas ang boses ni Gani, puno ng pagkabigo at galit. "Kung ganoon, ano? Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ka tinanggal sa eskwelahan? Anong inappropriate behavior ang sinasabi nila?" Ang bawat salita ay isang dagok. Gustong-gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihin na siya ay napagbintangan lamang, na isinakripisyo niya ang kanyang pangalan at propesyon para protektahan ang isang kaibigan, isang kapwa-guro na pinagbantaan ng isang makapangyarihang pamilya ng isang estudyante. Ngunit may pangako siya. Isang pangakong binitiwan niya na hindi niya kailanman babawiin. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "May mga bagay po na hindi ko pwedeng sabihin, pero maniwala po kayo, sir. Wala po akong ginawang masama." Ngunit sa mga mata ni Gani, napuno na ng lason ng pagdududa na itinanim ni Beatrice. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin sa kasalanan. Ang kanyang mga luha ay mga luha ng pagkukunwari. Kung ganoon, bakit kita paniniwalaan? Ang huling salitang binitiwan ni Gani, ang boses ay walang emosyon, na para bang isang hukom na nagbabana ng kanyang hatol. Paano ko ipagkakatiwala ang mga anak ko sa isang taong hindi kayang maging tapat sa akin? Ang mga salitang iyon ang tuluyang dumurog sa puso ni Leah. Mula sa gabing iyon, ang lahat ay nagbago. Ang munting init na nagsimulang bumalot sa Paraiso del Sol ay muling nilamon ng matinding lamig. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Gani sa opisina nito kasama ang mayordoma. Ang mga utos ay malinaw at walang puwang para sa anumang diskusyon. Mula ngayon, simula ni Gani
Ang mga mata ay hindi nakatingin sa kanya kundi sa mga dokumento sa kanyang mesa. Ang trabaho mo lang dito ay ang maglinis. Kung ano lang ang nasa kontrata mo, wala nang iba. Bawat salita ay isang sampal. Hindi mo na kailangang pumasok sa kusina para magluto. Ang chef na ang bahala sa lahat at higit sa lahat, dito na ito tumingin sa kanya. At ang mga mata nito ay kasing talim ng yelo. Ipinagbabawal ko na ang pakikipag-usap o pakikipaglaro mo sa mga anak ko nang walang pahintulot o presensya ni Manang Lita. Sir, nagsusumamong sabi ni Lia, ang hindi makalapit sa mga bata, iyon ang pinakamasakit na parusa. Tagalinis ka lang dito, Miss Di Makulangan, gawin mo ang trabaho mo. Pagtatapos ni Gani, walang nagawa si Lia kundi ang tumango at tanggapin ang lahat. Ang pader ng hinala ay naitayo na at siya ay nasa labas, mag-isa. Ang mga sumunod na araw ay isang pahirap. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang tensyon. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay hindi na muling naamoy. Ang mga kwentuhan sa hardin ay hindi na muling narinig. Naramdaman ito ng mga bata. Sila ang unang-unang nakaramdam. Isang hapon, habang naglilinis si Lia sa sala, lumapit sa kanya si Amihan, dala-dala ang paborito nitong libro. Ate Lia, pwede po bang, bago pa man matapos ng bata ang kanyang sasabihin, lumitaw si Manang Lita. Ami, halika, may ipapagawa sa iyo ang daddy mo sa tablet mo. Ang tingin ng mayordoma kay Lia ay puno ng awa, ngunit kailangan nitong sundin ang utos. Napilitang umiwas ng tingin si Lia kay Amihan. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ng bata bago ito malungkot na sumunod sa mayordoma para siyang sinaksak sa puso. Si Sinag naman, hinahanap-hanap siya. Minsan, makikita niya itong nakatayo sa may pinto ng kusina, sumisilip na para bang umaasang makikita siyang nagluluto roon. Ngunit kapag nakita siya ni Lia, mabilis siyang magkukunwaring abala sa pagpupunas para hindi mapagalitan. Ang bahay ay muling naging isang malaking kulungan. At siya, si Lia, ay isa sa mga bilanggo. Ang dati niyang kalayaan na makipag-ugnayan sa mga bata ay ipinagkait na. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, pagod mula sa maghapong trabaho at sa bigat na pasan-pasan niya, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Lia? Si Fe ito. Si Fe, ang kaibigan at kapwa-guro niya noon, ang taong pinrotektahan niya. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng takot. Fe? Anong nangyari? Bakit ka napatawag? Narinig ni Lia ang isang hikbi mula sa kabilang linya. Lia, nandito na naman sila. Ang pamilya ng dati nating estudyante. May bago na naman silang ginugulo sa eskwelahan at nabanggit nila ang pangalan mo. Sabi nila, sisiguraduhin daw nilang kahit saan ka magpunta, hindi ka makakahanap ng mapayapang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Lia. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang pala humahabol. Ito ay nangangaso. Lia, narinig kong nasa Maynila ka na. Patuloy ni Faye sa gitna ng pag-iyak. Mag-iingat ka dyan. Parang awa mo na. Mga demonyo sila. Hindi ka nila titigilan. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Lia sa gilid ng kanyang kama. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Nasa isang suliranin siya na wala siyang matakbuhan. Sa harap niya ay ang pader ng hinala ni Sir Isagani at sa likod niya ang isang madilim na nakaraan na anumang oras ay handa siyang lamunin ng buo. Ang tensyon sa loob ng Paraiso del Sol ay halos nahihipo na. Si Gani na biktima ng sarili niyang pagdududa
ay naging mas iritable at malayo sa lahat. Ang mga bata na muling ninakawan ng munting kaligayahang natagpuan ay bumalik sa pagiging mga anino, at si Leah, ang dating sinag ng pag-asa, ay naging isang estrangherong gumagalaw sa mga gilid, laging nakayuko. Ang mga mata ay laging nasa sahig. Nakikita ni Gani ang lahat. Nakikita niya ang pananabik sa mga mata ni Sinag tuwing napapadaan si Leah. Naririnig niya ang mga buntong hininga ni Amihan. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang sumisigaw na mali ang ginagawa niya, na dapat niyang pakinggan ang kanyang puso. Ngunit ang isa pang bahagi na binulungan ng lason ni Beatrice ay nagpapaalala sa kanya ng mga salita sa report. Scandal, inappropriate behavior. Para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, kailangan niyang maging matigas, at sa gitna ng kaguluhang ito, dumating si Beatrice na para bang isang anghel na handang magligtas. "Gani, darling, I'm so worried about you," sabi nito isang hapon ng sorpresa. Siyang dumalaw. "You look so stressed. See, I told you, you can't trust people like her." Umupo ito sa tabi niya sa sofa. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Gani, this house, it needs a woman's touch. A real one, someone who can be a mother to your children, someone who can be a partner to you." Ang mga salita nito ay parang isang tukso, isang madaling solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Beatrice. "You know what?" sabi nito, ang mga mata ay biglang nagningning. "Let's talk about something happy. Let me see it." "See what?" naguguluhang tanong ni Gani. "The necklace, the imperial heirloom, ang kuwintas na ipinamana ng lola mo sa mami mo at ipinamana naman ng mami mo sa iyo para ibigay sa magiging asawa mo, the one you gave to Mahalina." Natigilan si Gani. Ang kuwintas na iyon, isang piraso ng pamilya nila na puno ng kasaysayan at pagmamahal. Matagal na niyang hindi nakikita iyon. Itinago niya sa isang maliit na jewelry box sa loob ng kanyang safe, kasama ng iba pang alaala ni Mahalina. "Beatrice, I don't think..." "Oh, come on, Gani. It's been years. It's time to let go of some things. Besides," dagdag nito na may kasamang kindat, "isn't it meant to be worn by the lady of the house?" Sa hindi malamang dahilan, pumayag si Gani. Siguro dahil gusto niyang ibahin ang usapan. Siguro dahil pagod na siyang makipagtalo. Umakyat siya sa kanyang silid at binuksan ang safe. Naroon ang maliit na kahon na yari sa kahoy. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang kumikinang na kwintas na may diamante sa gitna. Kinuha niya ito at bumaba. "It's beautiful," bulong ni Beatrice. Ang mga mata ay ganid na nakatitig sa alahas. Can I try it on? Just for a moment?" Mabigat man sa loob ay pumayag si Gani. Isinuot ni Beatrice ang kuwintas. Sakto ito sa kanya, kumikinang ito sa kanyang leeg. Ngunit para kay Gani, may mali. Ang kuwintas na iyon ay para kay Mahalina. Ang init ng pagmamahal ni Mahalina ang nagbibigay buhay dito. Kay Beatrice, isa lang itong malamig na palamuti. Habang hinahangaan ni Beatrice ang kwintas, nagpaalam itong magbabanyo. Tumagal ito roon ng ilang minuto. Sa mga sandaling iyon, ang masamang plano ay buo nang tumatakbo sa kanyang isipan. Paglabas nito, nagpatuloy sila sa pag-uusap. Pagkaraan ng halos 1 oras, habang nagkakape sila, biglang napasapo si Beatrice sa kanyang leeg. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkagulat. "Oh my God!" sigaw niya, sapat na para marinig ng buong kabahayan. "What is it?" gulat na tanong ni Gani. "The necklace! Gani, the necklace! It's gone! Wala na sa leeg ko!" Napatayo si Gani. Kinapa ni Beatrice ang kanyang leeg at damit. Ang pag-arte nito ay perpektong-perpekto. "Hindi ko alam. Baka nahulog. Gani, we have to find it. That's your family's heirloom." Ang buong mansyon
ay nagkagulo. Si Manang Lita at ang iba pang katulong ay nagsimulang maghanap. Hinalughog nila ang buong sala, ang banyo, ang pasilyo. Ngunit walang kuwintas na lumitaw. "This is impossible," ding sabi ni Beatrice. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. "Hindi naman ako umalis sa bahay na ito. It has to be here. Unless..." Huminto ito at tumingin sa paligid. Ang mga mata ay tila may hinahanap. "Unless someone took it!" Sa sandaling iyon, si Leah ay kalalabas lang mula sa kusina. Dala ang isang tray. Hindi niya alam ang nangyayari. Ang tanging nakita niya ay ang gulo at ang nag-aalalang mukha ng lahat. Anyang mga mata ni Beatrice ay dumapo sa kanya. Isang malamig at mapanuring tingin. "Gani," sabi ni Beatrice sa isang boses na sadyang pinalakas, "for everyone's peace of mind, para maging patas sa lahat, siguro mas mabuting tingnan natin ang mga gamit ng lahat ng naririto sa bahay, just to be transparent." Naintindihan agad ni Gani ang ibig sabihin nito. Ito ay isang pag-atake na direktang nakatutok kay Leah. "Beatrice, that's not necessary." "No, Gani, it is necessary. That necklace is priceless," git ni Beatrice. Tumingin ito sa ibang mga katulong. "You all agree, right? Para malinis ang pangalan ng lahat." Walang nagawa ang mga katulong kundi ang tumango. Si Manang Lita ay tumingin kay Leah na may pag-aalala. Si Leah ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Pero wala po akong kinuha," nanginginig niyang sabi. "Then you have nothing to be afraid of," matamis na sabi ni Beatrice. "Let's start with your room." Walang nagawa si Gani kundi ang pumayag. Ang bigdab shinay. Bigat ng sitwasyon ay hindi na niya kontrolado. Sinundan nilang lahat si Leah papunta sa maliit nitong kwarto. Ang puso ni Leah ay dumadagundong sa kaba at kahihiyan. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na dadalhin sa bitayan. Binuksan ni Manang Lita ang maliit na aparador ni Leah. Walang gaanong laman, ilang pirasong damit, mga personal na gamit. Pagkatapos, ang maliit na bag na lagi niyang dala. Kinuha ni Beatrice ang bag. "Let me sabi nito, bago pa man ito mapigilan ni Manang Lita. Binuksan niya ang zipper, hinalughog ang loob, at mula sa loob ng bag, sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay na kumikinang. Ang nawawalang kwintas, isang nakabibinging katahimikan, ang bumalot sa silid. Si Leah ay napatingin sa kwintas, pagkatapos ay sa kanyang bag, at pagkatapos ay kay Beatrice. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Hindi maaari." "So," basag ni Beatrice sa katahimikan, ing boses akapuno ng pagkasuklam at tagumpay. "A liar, and now a thief. What a perfect combination." Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Leah. Ang mga mata ng ibang katulong ay puno ng pagkabigla. Ang mga mata ni Manang Lita ay puno ng awa. Ngunit ang mga mata ni Gani, ang mga mata ni Gani ang pinakamasakit sa lahat. Puno ito ng galit, ng pagkasuklam, at ng huling patak ng pagkabigo. Ang natitirang hibla ng tiwala na mayroon siya para kay Leah ay tuluyan ng naputol. "Sir, hindi po akin yan. Hindi ko po alam." Paulit-ulit na sabi ni Leah. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Manilawa po kayo sa akin." Tumingin si Gani kay Leah. Ang mukha ay isang maskara ng yelo. Ang babaeng minsan niyang pinaniwalaan na magiging lunas sa kalungkutan ng kanyang pamilya ay siya palang pinakamalaking kasinungalingan. Itinuro niya ang pinto palabas ng kwarto, palabas ng mansyon, palabas ng kanilang buhay. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay walang kahit anong emosyon. "Umalis ka sa pamamahay ko." Ngayon din, ang mga salitang "umalis ka sa pamamahay ko," ngayon din, ay tumama kay Leah na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa sampal. Ito ay isang hatol, isang pagtataboy na walang awa,
walang puwang para sa paliwanag. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang maliit na bag mula sa kama, ang mismong bag na ginamit bilang ebidensya laban sa kanya. Mabilis niyang isinilid ang iilang piraso ng damit na nakalatag pa roon. Ang mga kamay ay nanginginig sa sobrang bilis at kaba. Bawat galaw niya ay pinapanood ng mga matang mapanghusga. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling hininga at ang mahinang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Hindi niya magawang tumingin kahit kanino, lalong-lalo na kay Sir Isagani. Ang makita ang pagkasuklam sa mga mata nito ay isang bagay na hindi niya kakayanin. Walang nagsalita habang naglalakad siya palabas ng kwarto, pababa ng hagdanan. Ang bawat hakbang niya palayo sa Paraiso del Sol ay isang hakbang palayo sa munting pangarap na nagsimula nang mabuo sa kanyang puso, ang pag-asang makahanap ng isang lugar kung saan siya ay mahalaga, kung saan siya ay may silbi, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Pagdating sa malaking pinto sa ibaba, doon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na lumingon at ang nakita niya ang lalong dumurog sa kanyang puso. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo ang dalawang bata. Si Amihan ay nakakuyom ang mga kamao sa kanyang tagiliran. Ang mga mata ay namumula at galit na nakatingin sa kanyang ama. Si Sinag naman ay umiiyak na nang walang tunog. Ang kanyang munting kamay ay nakaabot sa direksyon ni Lia na para bang gusto siyang pigilan. "Ate Lia," narinig niyang bulong ni Sinag. Ang boses ay basag. Ang tunog na iyon ang nagpabagsak sa lahat ng pader na pilit niyang itinatayo. Isang mainit na luha ang tuluyan nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sinundan pa ng isa at isa pa. Gusto niyang tumakbo pabalik. Gusto niyang yakapin ang mga bata at sabihing hindi totoo ang lahat. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Sir Isagani, ang nakita niya ay isang pader na hindi na kayang gibain. Tumalikod si Lia at binuksan ang pinto. Sa kanyang paghakbang palabas, kasabay noon ang pagbuhos ng malakas na ulan na para bang kahit ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Walang payong, walang masisilungan. Hinila niya ang kanyang munting maleta at nagsimulang maglakad sa gitna ng unos, palayo sa mansyon, palayo sa pamilyang minsan ay naging mundo niya. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang tubig ulan na humahalo sa kanyang mga luha ay naghugas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang hugasan ang kahihiyan at ang sakit ng pagtataksil. Sa pagbabalik tanaw sa bahay sa huling pagkakataon, tanging ang mainit na dilaw na liwanag lamang ang nakita ni Lia na nagmumula sa loob. Paraiso na hindi na niya kinabibilangan. Nang isara ang pinto at tuluyan nang mawala si Lia sa kanyang paningin, hindi nakaramdam ng ginhawa si Gani. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng kapayapaan na tama ang ginawa niya para protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip, isang malalim na kabiguan ang lumamon sa kanya. "Daddy, bakit niyo po pinaalis si Ate Lia?" Yadi ang sigaw ni Amihan mula sa itaas ang bumasag sa katahimikan. Puno ito ng galit at pagtutol. "She's a bad person, Ami. She stole something," sagot ni Gani. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang mga salita ay walang bigat. "No, she's not. You're the bad one." Sigaw pabalik ng bata. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa mga mata nito. "Amihan, stop it." Saway ni Gani, ang kanyang pasensya ay paubos na. Ngunit hindi doon natapos. Si Sinag, na kanina'y tahimik lang na umiiyak, ay biglang humagulgol ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit at pagkawala. Tumakbo ito papasok sa kanyang silid at ibinagsak ang pinto. Narinig ni Gani ang paglak nito mula sa loob. "Sinag!
Open the door! Sigaw ni Gani. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang mas malakas pang pag-iyak ng kanyang anak. Tumingin siya kay Beatrice na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, sinusubukang magpakita ng simpatiya. Gani, they're just kids. They don't understand. They'll get over it. You did the right thing. Inilagay ni Beatrice ang kamay nito sa kanyang balikat para aluin siya. I'm here. I'll help you with them. Ako na ang bahala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang haplos ni Beatrice ay hindi nakapagbigay ng kapanatagan. Sa halip, naramdaman ni Gani ang isang biglaang pagkainis. Tinabig niya ang kamay nito, hindi sa paraang marahas, ngunit sapat na para maramdaman nito ang kanyang pagtutol. Just leave me alone for a while, Beatrice, sabi niya, sabay talikod at pagod na umupo sa sofa. Ang mga kamay ay ipinatong sa kanyang mukha. Ang Paraiso del Sol sa isang iglap ay muling naging impyerno, ngunit mas malala pa ngayon. Ang dating katahimikan ay napalitan ng yaing malalakas na hikbi at sigaw ng galit. Ang dating lumbay ay napalitan ng lantarang pagdurusa. Sa loob ng kanyang silid, ang galit ni Amihan ay umabot sa sukdulan. Nakita niya ang tablet na ibinigay sa kanya ng ama, isang mamahaling gadget na puno ng mga laro. Para sa kanya, ang bagay na iyon ay simbolo ng lahat ng bagay na mali sa kanilang pamilya. Ang pag-aakalang nabibili ng pera ang kaligayahan. Sa sobrang galit, kinuha niya ang tablet at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Nagkapira-piraso ito sa sahig, kasabay ng isang malakas na kalabog. Narinig ni Gani ang ingay at mabilis na tumakbo paakyat. Kinatok niya ng malakas ang pinto ni Amihan. Amihan, what was that? Open the door! Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang galit na mukha ng kanyang anak. Ang mga pisngi ay basang-basa ng luha. I hate you! Sigaw ni Amihan. Ang munting boses ay puno ng sakit at hinanakit na matagal na nitong kinikimkim. I hate you, Daddy! Pinakinggan niyo si Tita Beatrice. Pinakinggan niyo ang sinungaling. Amihan, watch your mouth. No! Siya ang masama. Siya ang may kasalanan kung bakit umalis si Ate Lia. Natigilan si Gani. What? What are you talking about? Amihan, what are you talking about? Tanong ni Gani, lumalapit sa kanyang anak. Ang katawan niya ay nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa matinding takot na baka tama ang sinasabi ng bata. Si Tita Beatrice! Sigaw ni Amihan. Ang boses ay nagbabreak sa pag-iyak. Siya ang masama! Sabi niya, kailangan daw umalis si Ate Lia para bumalik ang tawanan sa bahay. Sabi niya, pag umalis daw si Ate Lia, babalik si Mama. Nagtatalo ang isip ni Gani. Imposible. Hindi magagawa iyon ni Beatrice. Hindi magagawa ng isang respetadong business partner ang ganitong kalaking kasinungalingan. Ami, anak, hindi yan totoo. Paanong sasabihin ni Tita Beatrice yun? Lumuhod si Amihan sa sahig, sa tabi ng mga piraso ng tablet, at kinuha ang isa sa mga diamanteng tumalsik mula sa sirang kwintas. Yung kwintas po! Ang biglang pagsigaw ni Amihan ang nagpabagsak sa lahat ng pader ni Gani. Nakita ko po si Tita Beatrice, nandoon po siya sa banyo. Sabi niya, laro lang daw. Kailangan ko raw kunin yung kwintas sa leeg niya habang nagbabanyo siya, tapos itago ko raw sa bag ni Ate Lia. Sabi niya, pag nahanap yon magagalit si Daddy at aalis na si Ate Lia. Magiging maayos na raw ang lahat. Ang mga salita ni Amihan ay kasing linaw ng kristal. Ang bawat detalye ay tumama kay Gani na parang kidlat. Ang pagkawala ni Lia, ang kwintas na natagpuan, ang hinala, ang report ni Beatrice, ang lahat ay umayon sa isang perpektong plano. Bumigat ang pakiramdam ni Gani. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Hindi siya nanakawan ng kwintas. Siya ay inatake ng isang matalik na kaibigan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang inosenteng tao na nagdulot ng liwanag sa buhay nila ay pinatalsik niya, tinawag na magnanakaw at sinira ang dangal.
Ang tunay na magnanakaw ay si Beatrice. Ninakaw niya ang tiwala ni Gani. At ngayon na ninakaw niya ang kapayapaan na matagal nang hinahanap ng kanyang mga anak. Tiningnan ni Gani ang kanyang anak, isang bata na pilit gumagawa ng tama sa ilalim ng maling paggabay. Ang tanging intensyon ni Amihan ay ang maibalik ang dating saya ng kanilang pamilya. Ngunit dahil sa lason ni Beatrice, nagawa niyang itaboy ang tanging taong gumagawa nun para sa kanila. Aami, niyakap ni Gani ang kanyang anak. Ang mga bisig niya ay nanginginig. Ito ang unang beses na niyakap niya ang bata ng ganoon katindi mula nang mamatay si Mahalina. I'm so sorry anak. Mali ang daddy mo. Hindi na nagawa pang umiyak ni Gani. Ang kanyang sakit ay umabot na sa yugto ng pamamanhid. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang imahe ni Leah, naglalakad sa ilalim ng ulan, nanginginig, mag-isa, habang siya ay nakatayo lang at nagpapalayas. Ang lahat ay nawala. Ang tiwala niya sa kanyang sarili, ang pag-asa niya na makakalabas sila sa dilim, ang koneksyon niya sa kanyang mga anak. At si Leah, nawala si Liwayway. Tumingin siya sa mga piraso ng tablet na nakakalat sa sahig. Ang bagay na iyon ay simbolo ng kanyang pagiging bulag. Ang pag-iisip na ang materyal na kayamanan ay makakalutas ng mga problema, samantalang ang solusyon ay naglalakad lang sa kanyang bahay, naglilinis ng kanyang mga dumi at nagbibigay buhay sa kanyang mga anak. Kailangan niyang bawiin ang lahat. Kailangan niyang hanapin si Leah. Kailangan niyang ayusin ang lahat ng pagkakamali. Tumayo si Gani. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagkalito patungo sa determinasyon. Tiningnan niya si Amihan na ngayon ay tahimik na lang na humihikbi sa kanyang bisig. Ami, sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangan mong maging matapang. Kailangan kong ayusin ito. Kailangan kong hanapin si ate. Ate iya. Pero paano? Wala siyang ideya kung saan hahanapin si Leah. Wala siyang address. Wala siyang contact number maliban sa isang lumang numero na siguradong pinalitan na nito. Nagmamadali siyang bumaba, papunta sa opisina. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Manang Lita. Manang Lita, nasaan ang employment file ni Liwayway di Matsulangan? Kailangan ko ng address niya. Ngayon din. Habang naghihintay, napunta ang kanyang tingin sa mesa. Naroon pa rin ang mga lihim na sangkap ni Mahalina. Kinuha niya ito at niyakap. Sa sandaling ito, hindi lang si Leah ang kailangan niyang hanapin. Kailangan niyang hanapin ang sarili niyang kakayahan na magmahal at magtiwala. Narinig niya ang boses ni Manang Lita sa telepono, puno ng pag-aalala. Sir, wala na po dito. Kinuha na po ni Ma'am Beatrice kanina. Kasabay po ng pag-alis ni Liwayway. Napahinto si Gani. Ito ang huling kuko sa kabaong. Kinuha ni Beatrice ang mga dokumento. Sinigurado nitong wala nang babalikan si Leah. Sinigurado nitong wala nang paraan si Gani para hanapin ito. Ngunit may isang pag-asa. Ang probinsya. Manang Lita, naalala mo ba kung saan nagmula si Liwayway? Anong probinsya? May pag-aalinlangan sa boses ng mayordoma? Sa probinsya ng Sansinukuan po, sir. Sa bandang Bicol. Kumapit si Gani sa pangalan ng probinsya na iyon na parang isang lubid sa gitna ng baha. Ito ang tanging pag-asa niya. Sige Manang, maghanda ka. Utos niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Hahanapin natin siya. Ang mga salita ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid na parang isang basag na salamin. Matalim, masakit, at hindi na maibabalik pa. Sabi niya, laro lang daw, itago ko raw sa bag ni Ate Leah. Nabitawan ni Gani ang pagkakahawak sa balikat ng kanyang anak. Napaurong siya ng isang hakbang na para bang ang katutanan ay isang malakas na suntok na tumama sa kanyang dibdib at ninakaw ang kanyang hininga. Ang pag-iyak ni Amihan,
ang mga basag na piraso ng tablet sa sahig, ang tahimik na paghagulgol ni Sinag mula sa kabilang silid, lahat ay naging isang malabong ingay sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Beatrice sa kanyang isipan, ang kanyang mga peking ngiti, ang kanyang mga mapanlinlang na salita, ang kanyang perpektong pag-arte. Nilinlang siya, minanipula, ginamit ang kahinaan ng kanyang sariling anak laban sa kanya. "Manatili ka lang dito, Ami," sabi niya sa anak. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Isang kalamadong nagbabadya ng isang paparating na bagyo. "Bantayan mo ang kapatid mo. Babalik si Daddy." Isinara niya ang pinto ng silid ni Amihan at naglakad pababa. Bawat hakbang niya ay may bigat, hindi ng pagkalito, kundi ng isang matinding galit at pagsisisi na unti-unting kumukulo sa loob niya. Dumiretso siya sa kanyang opisina, nilagpasan ang sala kung saan naghihintay si Beatrice na walang kamalay-malay sa katotohanang malapit ng sumabog. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at binuksan ang security system ng buong bahay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya ng password. Puso niya ang dumadagundong sa kanyang dibdib. May isang bahagi sa kanya na umaasang sana ay mali ang kanyang anak. Na sana ay isa lang itong guni-guni ng isang batang nasasaktan. Dahil kung totoo ito, hindi niya alam kung paano niya mapapatawad ang kanyang sarili. Nagsimula siyang i-rewind ang mga recordings mula sa mga kamera sa buong bahay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat screen, hinahanap ang kahit anong maliit na detalye. Ang sala, ang dining area, ang hagdanan. Sa una, walang kahina-hinala. Sadyang matalino si Beatrice. Alam niya kung saan ang mga pangunahing anggulo. Ngunit may isang kamera na madalas niyang nakakalimutan. Isang maliit na kamera na nakatago sa pasilyo ng ikalawang palapag na ang pangunahing layunin ay bantayan ang isang mamahaling painting. Subalit ang anggulo nito ay aksidenteng nakakakuha sa gilid ng pintuan ng guest bathroom. Pinunta niya ang oras sa sandaling pumasok si Beatrice sa banyo. Mabilis niyang pinatakbo ang video at doon nakita niya. Walang audio ang recording, ngunit hindi na niya kailangan iyon. Malinaw na malinaw ang mga kilos. Ang mga lumabas si Beatrice mula sa banyo, lumingalinga muna. Nang makitang walang tao, marahan niyang tinawag si Amihan na nooy naglalaro sa di kalayuan. Lumapit ang bata. Yumuko si Beatrice para maging kapantay si Amihan. May ibinulong ito sa bata. Ang mukha ay seryoso. Nakita ni Gani ang pag-aalangan sa mukha ng kanyang anak. Pagkatapos, itinuro ni Beatrice ang kuwintas sa leeg niya at pagkatapos ay sa direksyon ng hagdanan. Muli itong may ibinulong. Sa pagkakataong ito ay may kasamang isang ngiti na ngayon ay nakikita ni Gani bilang isang ngiti ng isang ahas. Nakita niya kung paano dahan-dahang tumango si Amihan at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Iyon na, ang ebidensya, ang lason na ipinakain ni Beatrice sa kanyang anak. Ang katotohanang sinira nito ang tiwala ng isang bata para sa sarili nitong makasariling hangarin. Isang malamig na galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Gani. Isinave niya ang video clip sa isang USB. Kansdoy daw tumayo siya at lumabas ng opisina. Si Beatrice ay nasa sala pa rin, nagbabasa ng isang magazine na para bang walang nangyari. Nang makita siya nito, ngumiti ito ng matamis. "There you are, darling. Okay na ba ang mga bata? Pumasok ka sa opisina ko, Beatrice. May kailangan kang makita." Sabi ni Gani, ang boses ay walang emosyon. Sumunod naman si Beatrice, tila walang kamalay-malay. "Ano ba yun? Is it a surprise?" Pagpasok nila sa opisina, isinara ni Gani ang pinto. Isinaksak niya ang USB sa malaking monitor sa pader. "What's this?" tanong ni Beatrice, medyo naguguluhan. Hindi sumagot si Gani. Pinihit niya lang ang play. Nagsimulang tumakbo ang video. Sa una,
Nakakunot lang ang noo ni Beatrice, ngunit nang lumabas sa screen ang eksena sa pasilyo, ang pag-uusap nila ni Amihan, ang pagbulong, ang pagturo sa kwintas, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pamumutla. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Ano yun, Beatrice? Basag ni Gani sa katahimikan. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pigil na galit. Anong laro ang itinuturo mo sa anak ko, Gagani? It's not what it looks like. Nanginginig na sabi ni Beatrice, sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Nag-aalala lang ako sa bata. I was just... Nag-aalala? Sumabog ang galit ni Gani. Ginamit mo ang sarili kong anak para sirain ang isang inosenteng tao. Ginamit mo ang kanyang pagkaulila sa ina para manipulahin siya. Hindi, Gani. Ginawa ko yun para sa iyo. Para sa atin. Sigaw pabalik ni Beatrice. Ang kanyang tunay na kulay ay lumalabas na. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng yun, she was getting in the way. Dapat sa akin ang lugar na to. Dapat ako ang ina ng mga anak mo. Pati ba yung report tungkol sa pagiging guro niya, kasinungalingan din yun? Tanong ni Gani, kahit alam na niya ang sagot. Hindi nakasagot agad si Beatrice. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pag-amin. You are sick, Beatrice, sabi ni Gani, puno ng pagkasuklam. Puno ng lason ang pagkatao mo. Kanduay ko. Gani, please! Lumapit si Beatrice, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. I love you. I can make you happy, Mada. I can make this family whole again. Hinawi ni Gani ang kamay nito na para bang ito ay isang maruming bagay. Walang-wala ka sa kalingkingan ni Mahalina. At lalong-lalo na, wala kang karapatang maging ina sa mga anak ko. Sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Ang relasyon natin sa negosyo, tapos na. Ang pagkakaibigan natin, tapos na. Ang lahat, tapos na. Binuksan niya ang pinto. Umalis ka. At siguraduhin mong hinding-hindi ko na makikita ang pagmumukha mo sa harap ko o sa harap ng mga anak ko habang nabubuhay ako. Ang mukha ni Beatrice ay napuno ng galit at pagkatalo. You will regret this, Gani Montenegro. Babalik ka rin sa akin kapag wala ka ng malapitan. Get out! Mariing utos ni Gani. Walang nagawa si Beatrice kundi ing maglakad palabas. Ang kanyang pagkatalo ay nakaukit sa bawat hakbang. Isinara ni Gani ang pinto ng malakas, cliffhanger. Nang makaalis na si Beatrice, napasandal si Gani sa pinto. Ang galit ay biglang napalitan ng isang napakabigat na damdamin ng pagsisisi. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang pagtataboy niya kay Leah, ang sakit sa mga mata nito, ang pag-iyak ng kanyang mga anak. Napakabobo niya, napakatanga. Nagpadala siya sa selos at hinala at sa proseso, sinaktan niya ang mga taong pinakamamahal niya at ang nag-iisang taong tumulong sa kanilang bumangon. Umupo siya sa kanyang upuan. Ang muka ay isinubsob sa kanyang mga palad. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Kailangan niyang itama ang lahat. Kailangan niyang hanapin si Leah. Kailangan niyang humingi ng tawad. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang intercom ng mayordoma. Manang Lita, sabi niya, ang boses ay nagmamadali at puno ng desperasyon. Yung 201 file ni Liwayway. Nasaan? Kailangan ko ng address niya sa probinsya. Ngayon na. May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sir, sagot ni Manang Lita, ang boses ay puno ng pag-aalala. Pasensya na po, kinuha na po ni Ma'am Beatrice kanina. Kasabay po ng pag-alis ni Liwayway. Sabi po niya, siya na raw ang mag-aasikaso para siyang binuhusan ng isang baldeng malamig na tubig. Sinigurado ni Beatrice na wala siyang babalikan. Sinigurado nitong wala siyang paraan para hanapin si Leah. Napatingin siya sa kawalan, halos mawalan ng pag-asa. Ngunit
May isang salitang naalala siya, isang lugar na nabanggit ni Leah noon sa kanilang maikling pag-uusap. Manang, naalala mo ba kung saang probinsya siya galing? Sandali po, sir. Ah, probinsya ng Sansinukuan po. Iyon po ang laging naikukwento niya. Sansinukuan. Kumapit si Gani sa pangalang iyon na parang isang lubid sa gitna ng baha. Iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Ang biyahe patungong probinsya ng Sansinukuan ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Gani, hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa bigat ng bawat kilometrong kanilang tinatahak palayo sa syudad. Katabi niya sa front seat si Amihan, na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Sa likod, si Sinag ay nakasandal sa balikat ng kanyang yaya. Ang mga mata ay tila naglalakbay sa malayo. Ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan ngayon ay iba. Hindi ito ang malamig at mabigat na katahimikang dati ibumabalot sa kanilang mansyon. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-abang, ng kaba, at ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Habang papalayo sila sa mga matataas na gusali at sementadong daan, napalitan ang tanawin ng lunti ang mga bukirin at sariwang hangin. Tila ba ang bawat puno at halaman ay isang paalala ng buhay na simple at totoo. Isang buhay na ipinagkait niya kay Leah. Wala silang eksaktong address. Ang tanging dala nila ay ang pangalan ni Liwayway di Makulangan at ang pangalan ng kanyang probinsya. Nang marating nila ang bayan ng Sansinukuan, ipinarada ni Gani ang kanyang mamahaling sasakyan, isang bagay na agaw pansin sa simpleng lugar na iyon. Bumaba siya, nilapitan ang isang tindahan sa gilid ng daan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Isagani Montenegro, ang milyonaryong CEO, ay nagtanong na may pagpapakumbaba. "Magandang araw po. May kilala po ba kayong pamilya di Makulangan dito?" Tanong niya sa isang matandang lalaki. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Maraming di Makulangan dito, iyo. Sinong Liwayway? Liwayway po. Galing po siya sa Maynila. Ah, si Leah, ang anak ni Mang Romy na mangingisda. Oo, umuwi nga ang batang yon kamakailan lang, sabi ng matanda. Doon lang sa dulo ng kalsadang yan sa may maliit na bukid bago lumiko sa tabing dagat. Nagpasalamat si Gani at bumalik sa sasakyan. Ang puso niya ay kumakarera. Malapit na. Sinunod nila ang direksyon at narating ang isang simpleng bahay na yari-yari sa kahoy, napapaligiran ng mga tanim na gulay at ilang alagang manok. Isang malaking pagkakaiba sa palasyo ng Paraiso del Sol. Ngunit dito, may buhay, may init. At doon, sa may bakuran, nakita nila siya. Nakasuot ng isang lumang duster at tsinelas, nagpapakain ng manok si Leah. Ang bawat butil ng mais na kanyang isinasaboy ay isang paraan para ibaling ang isip sa ibang bagay. Umuwi siya sa probinsya, nawasak ang puso at puno ng kahihiyan. Ngunit ang yakap ng kanyang pamilya at ang simpleng buhay sa bukid ay unti-unting naghihilom sa kanyang mga sugat. Pinipilit niyang maging masaya, pinipilit niyang kalimutan. Ngunit tuwing gabi, sa kanyang pag-iisa, ang mga mukha ni Amihan at Sinag ang laging bumabalik sa kanyang panaginip. Bigla, isang ingay ng sasakyan ang pumukaw sa kanya. Isang itim at makintab na sasakyan na hindi nababagay sa kanilang simpleng lugar. Huminto ito sa tapat ng kanilang bakod. Kinabahan siya. Sino ang magkakaroon ng ganyang sasakyan dito? Bumukas ang pinto sa likuran at mula roon, isang maliit na batang lalaki ang lumabas, sinundan ng isang batang babae. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Hindi siya maaaring magkamali. Ami, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ate Leah, ang sigaw ni Sinag ay pumuno sa hangin. Kasunod noon ang sigaw ni Amihan. Ate Leah. Ang dalawang bata
ay tumakbo papalapit sa kanya. Ang kanilang mga maliliit na paa ay lumilikha ng alikabok sa lupang tuyo. Hindi nila inalintana ang putik o ang mga manok na nagkagulo. Tumakbo sila na para bang ang buhay nila ay nakasalalay dito. Nabitawan ni Leah ang hawak niyang lalagyan ng mais. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Sinalubong niya ang dalawang bata ng isang mahigpit na yakap. Naramdaman niya ang pagyakap ng mga ito, pabalik, mahigpit, na para bang ayaw na siyang pakawalan. "Ate Leah, we missed you!" Sabi ni Amihan, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. "Don't leave us again, Ate Leah, please," hikbi ni Sinag. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit at kahihiyan. Ang tanging naramdaman ni Leah ay isang dalisay at matinding pagmamahal para sa dalawang batang nasa kanyang bisig. Umiyak siya kasama nila, mga luha ng pangungulila at ng muling pagkikita. Pinanood ni Gani ang lahat mula sa di kalayuan. Ang eksenang iyon, ang kanyang dalawang anak na masayang, yumayakap sa babaeng pinalayas niya ay isang patunay ng kanyang katangahan. Huli na ba ang lahat? Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan at naglakad papalapit. Naramdaman ni Leah ang kanyang presensya at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay namumugto sa pag-iyak at sa mga matang iyon, nakita ni Gani ang sakit na idinulot niya. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanila, binibigyan sila ng espasyo. Hindi siya ang may-ari ng sandaling iyon. "Leah," simula niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Tumingin lang ito sa kanya, naghihintay. Huminga siya ng malalim. Ito na, walang pagmamataas, walang kayabangan, tanging isang pusong nagsusumamo ng kapatawaran. "Leah, patawarin mo ako," sabi niya. At sa unang pagkakataon, yumuko ang isang Isagani Montenegro. "I'm sorry, naging bulag ako, naging bingi. Hinayaan kong lamunin ako ng aking pagdududa at ng kasinungalingan ng iba. Pinakinggan ko ang lahat maliban sa sinisigaw ng sarili kong puso." Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Sinaktan kita, inakusahan kita ng isang bagay na hindi mo ginawa. Binali ko ang tiwala mo. At sa ginawa kong yun, halos wasakin ko na rin ang sarili kong pamilya. Walang sapat na salita para ipahayag kung gaano kalaki ang pagsisisi ko." Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mga bata ay nakayakap pa rin kay Leah, nakatingin sa kanya. "Hindi ako naparito para utusan kang bumalik bilang katulong." Pagpapatuloy niya, "Naparito ako para makiusap na sana'y bumalik ka sa amin dahil kailangan ka namin, kailangan ka ng mga anak ko, at kailangan kita." Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Leah. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pangangailangan. Isang pag-amin na siya ay mahalaga. Tiningnan ni Leah ang mga bata na nakakapit sa kanya. Tiningnan niya ang lalaking nasa kanyang harapan, hindi na ang aroganteng milyonaryo, kundi isang amang sugatan at nagsisisi. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Dahan-dahan tumango si Leah, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labing naliligo sa luha. Ilang buwan ang lumipas, ang amoy ng bagong lutong pandesal ay muling pumuno sa mansyon ng Paraiso del Sol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Leah ang nasa kusina. "Daddy, you're doing it wrong," tawa ni Sinag habang pinupunasan ng harina ang ilong ng kanyang ima. "Hey, I'm trying my best here." Natatawang sagot ni Gani na mukhang gusgusin sa kanyang apron na puno ng harina. Kasama niya si Amihan. "Ama na." Seryosong nagmamasa ng tinapay. Nakatayo si Leah sa gilid, pinapanood silang lahat. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang tawanan ay bumalik na. Ang liwanag ay mas magniningning pa.
kaysa dati. Lumapit si Gani sa kanya at sa harap ng mga bata, marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Leah na nakapatong sa mesa. Isang kilos na puno ng pangako. Sabay silang napatingin sa litrato ni Mahalina na nakasabit sa pader. Isang litratong nilinis at ibinalik ni Leah sa nararapat nitong pwesto. Ngumiti sila. Hindi isang ngiti ng pagkalimot, kundi isang ngiti ng pasasalamat at isang pangako ng isang panibagong simula. Isang panibagong liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang mga sugat ng nakaraan, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng tunay na pag-unawa at pagpapatawad. Ipinakita sa atin ni na Isagani at Liwayway na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang magpakumbaba, magtiwala, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap sa nakaraan at paggamit nito upang buuin ang isang mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng pag-ibig ni Gani at Leah. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin at komento. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe. Subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig, PH.